gandang umaga, pag ika'y kasamang nagpupulis sa Ama. O anong ligaya, saya'y aking nadarama na ikaw ang kasama. Pupuri sa Kanya. Kay gandang umaga, pag ika'y kasama, nagpupuri sa Ama, nagpupuri sa Ama. O anong ligaya, saya'y aking nadarama na ikaw ang kasama. Pagpupuri sa Kanya. Hanap, hanap ka palagi, pagkat ika'y sa aking pagpapalang wakas. Sing! Na makasama ka, magpuri sa Kanya, itataas ang ngalan Niya. Na makasama ka, luwalhati Siya, karangalan ay tanging sa Kanya. Sabi mo nga na makasama ka, na makasama ka, magpuri sa Kanya, itataas ang ngalan Niya. Na makasama ka, luwalhati Siya, karangalan ay tanging sa Kanya. Hanap, hanap ka palagi, pagkat ika'y sa aking pagpapalang wakas. Na makasama ka, magpuri sa Kanya, itataas ang ngalan Niya. Na makasama ka, luwalhati Siya, karangalan ay tanging sa Kanya. Sabi mo nga na makasama ka, na makasama ka, magpuri sa Kanya, itataas ang ngalan Niya. Na makasama ka, luwalhati Siya, karangalan ay tanging sa Kanya. Karangalan, karangalan ay tanging sa Kanya. Karangalan ay tanging sa Kanya.
Jesus, ikaw ang Ang hari, Panginoon. Wagas ang iyong pag-ibig mula pa noon. Kaya ngayon'y napupuri, umaawi sa kabutihan mo. Sa kabutihan mo. Ang iyong katapatan, di mo iwan at papabayaan kailan pa man. Walang hanggan. Walang hanggan ang iyong katapatan, hindi nakukulang Ikaw ang tahanan, kapahingahan. Mangalit man ang alon, di mo hahayaan. Hawak aking kamay, Mananangnos, ikaw ang kapayapaan. ikaw ang aking gabay. Mangalit man ang alon, di mo hahayaan. Hawak aking kamay, Namanangnos, ikaw ang kapayapaan. ikaw ang aking gabay. Mangalit man ang alon, di mo hahayaan. Hawak aking kamay, Namanangnos, ikaw ang kapayapaan. Ika'y walang katulad, noon, ngayon, at magpakailanman. walang hanggan ang iyong katapatan. Hindi mo
pagsinta, hindi nang mamahalin yung pinadama. Pag-ibig na dalhin sa pagpawalang hanggan, ika'y tapat kailanman. Pagmamahal mo ay walang katunan, pagmamahal mo ay walang katunan. Inibig mo na mula pa noong una, yung pagsinta, Hindi mamahalin iyong pinadama. pag-ibig na nalisay, magpawalang hanggan, Ika'y tapat kailanman. Pagmamahal mo ay walang katulad, pagmamahal mo ay walang katulad. dahil sa pag-ibig mong inalay, buhay mo ay iyong ibinigay. Walang pamantay sa iyong kadakilaan. Pagmamahal mo ay Walang hanggan, dahil sa pag-ibig mong inalay, buhay mo ay iyong ibinigay. Wala kang pamantay, sa iyong kadakilaan. pagmamahal mo ay walang hanggan. Purihin ka, purihin ka, ang lahat ay sasamba, itataas ang ngalan mo. Purihin ka, purihin ka, ang lahat ay sasamba, itataas ang ngalan mo. Purihin ka, purihin ka, ang lahat ay sasamba, itataas ang ngalan mo. Ang lahat ay sasamba, itataas ang ngalan mo. Ang lahat ay sasamba, itataas ang ngalan mo, Jesus. Oh, Jesus. Itataas ang ngalan mo. Oh, Jesus.
Diyos muli sa aming pong pagsamba sa iyo. Nararapat kang purihin, laki ng Diyos. Sapagkat salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, upang amin kang purihin, sambahin, itaas ang iyong pangalan. Salamat po. Ito ba ang dalay sa pangalan ni Jesus? Amen. Amen. Tayo po, paupo na po tayo. Dadako po tayo sa pagkakaloob. So, sino po rito na nung last Sunday, nag-share si Brother Ronald? Na siguro nakatatanda pa natin, ano? So, yung kwento ko rin po, related din sa naikwento niya. Patungkol sa offering. Actually, mag-ano sila magkukumare. Gawa ng kwento, no? Hindi ko alam ang pangalan. Pero sa akin, si Sister Marites. So, magkasama sila sa church, no? May pinangako si Sister Marites, no? Pinangako siya sa Panginoon. Ito yung story na ito, para na rin, parang put na rin ito, no? Pero, muli gamitin ko ulit, no? Nangako siya na, kasi meron siya kanila, yung pong alagang baboy. Anong tawag siya? Baboy? Baboy, yung anong tawag sa babae? Inahin. Salamat po kay Pastora. So, inahin. So, nangako siya, sabi niya, isa doon sa regardless of how many na maging biik, para sa Panginoon. So, pinuntahan niya yung si pastora, sabi niya, meron ako ibibigay na biik o baboy. Tapos sabi nila, pastor, tama-tama, malapit na yung ating anniversary. Meron tayong lechon. So, nalaman din ng mga kapatiran. So, nagpapasalamat sila kay Sister Marites. So, dumating yung panahon na anak na inahin. Yun nga, 10 nga yung lumabas. So, 10% ng 10, isa. So, meron siyang bibigay talaga para sa Panginoon. So, meron siyang 9 para sa kanya, isa para sa Panginoon. So, sa tuwa niya, every morning, dinadalo niya yung tawag ito, yung parang gano'n, yung pinakakulungan. Dinadalo niya, binibilang niya, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang, 10. Kompleto pa. Hanggang second day, third day, binibilang pa rin niya. Maganda, 10 pa rin, buhay pa rin. Hanggang sa ikapitong araw, nalungkot siya. Namatay isa. Hanggang sa sumigaw siya ng napakalakas na sigaw niya. Sabi niya, Panginoon, yung para sa iyo namatay. Pasensya na. Lumapit, pinuntahan niya sila, pastora. Pastor, yung po pinangako ko. Sorry po, hindi ko po mamibigay. So, naisip-isip nila bakit meron pa namang siya, pero nagdesisyon na si Marites na, pinangako ko isa sa Panginoon, namatay. So, wala akong maibibigay. So, yung shinare ni Brother Ronald at yung Sister Marites, paro silang member ng PNP. Alam niyo yung PNP? Pangako ng pangako. Nangako, ganto. May mga nakalaan ng para sa Panginoon, bigla, si Brother Ronald, mayroong binyag. At ito si Marites, meron siyang talagang nakalaan, may namatay, or maging sa atin man, meron po tayong nilaan para sa Panginoon. Bigla, nasira yung cellphone ko. Bibili lang ng cellphone. Panginoon, hindi muna ako magbibigay. Ibibili muna ako ng cellphone. O ipapagawa ko muna ng cellphone ko. So, maral, ganun po tayo, no? Meron po tayo inilaan na sa Panginoon. Pero, nagagamit pa rin natin. Hindi rin po ako accepted doon. May mga nangyaring gano'n na hindi lang na tayo, nangako tayo sa Panginoon, pero hindi natin natutupad. Pero ang pong Panginoon po is faithful. Amen. Nangako siya, tutuparin niya. So dahil po, dadako na sa pagbibigay, maging tapat po tayo sa pagbibigay. Amen.
Amen. Hallelujah. Sige po. Tayo po'y manalangin muna. Hallelujah. Muli o Diyos, kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa oras na ito na kami po'y muli ang pinagkaloob ng pagkakataon upang magbalik sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, muli sa katapatan mo, sa pag-ibig mo. Even though, Lord, kami po'y nagkukulang sa pagbibigay, pero salamat po. Patuloy ka rin tapat sa amin po sa iyong mga pangako na lahat po kami, O Diyos, sa itong pagbibigay, na-expect po namin, Lord, ang blessing, O Diyos, sa amin po mga buhay. Salamat po, Diyos. Ito pa amin dalay sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sabihin po ninyo sa inyong mga katabi, magandang buhay sa iyo. Yan. So tunay na napakabuti ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya bigyan po natin siya ng isang malakas na palakpak dahil sa kanyang patuloy na kabutihan na ipinagkakalob sa atin. Amen. God is good! And all the time, God is good. Sige po, tayo po lahat ay makakaupo. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon muli sa panibagong linggo na ipinagkalob na naman po niya sa atin. So, tayo po lagi ay magalak dahil yung pong ating mga gawain katulad nito ay nagaganap lamang po once a week. So, isa pong pasasalamat para sa Panginoon na bigyan tayo ng pribileyo na magkasama-samang muli na magpuri at makinig nga po nung kanyang mensahe sa araw nga pong ito. So, kaya kamusta po ang mga araw na nagdaan natin? So, every day may not be good, but there is always good in every day. Merong araw kung minsan ay hindi maganda, pero mas marami yung araw na merong magandang nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. So yun po yung laging wag nating kakalimutan. Count your blessings at hindi po yung mga negative na nangyayari. Dahil kasama po sa buhay yan bilang isang tao, at bilang isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, meron po tayong mga ma-experience sa loob ng isang araw ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Pero magpasalamat pa rin po tayo sa bandang huli dahil sa loob nga po ng maghapon na nagdaan, mas marami pa rin yung blessings ni Lord na ibinibigay sa atin. At napagtatagumpayan po natin yung pong mga dumarating sa atin na hindi natin inaasahan. Amen? So ngayon pong Sunday, nasa buwan pa rin po tayo ng Enero 2026. So titignan po natin, bagamat ngayon po ay 25 na, meron pa rin po tayong mga pagkakataon para pasalamatan si Lord dahil meron na naman po siyang nais na ipaalala sa atin. Kapag sinasabi po nating New Year, ano po yung biglang pumapasok sa ating kaisipan? Bagong ikaw? Tama? Pag sinasabi po nating New Year, ano po yung biglang maiisip natin? Maganda?
Ibig sabihin, pag meron po tayong mga bagong bagay na dumarating sa ating buhay, lalo ngayon, bagong taon, ibig sabihin, tama yung bagong ako, siyempre maganda yung pasok ng bagong taon sa atin. At meron din po tayong mga pagkakataon, ewan ko sa mga estudyante kung ginagawa pa nila ito, yung New Year's resolution na tinatawag. Kasi nung panahon namin, way back, kapag dumating ang first week ng January at ito'y pasukan na, gumagawa kami ng essay writing at sinasabi doon yung magiging titulo ay kung ano ba yung mga New Year's resolution mo this year at bakit. So, yung mga New Year's resolution, kung ilan man yan, nagagawa naman natin. Pero sa bandang gitna, nakakalimutan na natin na isinulat pala natin ito na ganun pala yung mga bagay na gagawin natin sa taong ito. So, nakakalimutan natin. At ngayon pong umaga, ang pag-uusapan po natin dahil tayo po ay nasa bagong taon, bagong panimula, pag-uusapan po natin regarding po doon sa priority. Kung ano ba yung priority natin. Ang sabi po dito, priority is defined as that something or someone is more urgent, important than the other things. So, ibig sabihin, pag sinabing urgent, agad-agad. Walang paligoy-ligoy, agad-agad, dahil ito ay napaka-importante o pinaka-importante sa mga susunod pa na mga gagawin mo. At ang gagamitin po nating verse para sa araw nga pong ito ay yung pong sa Matthew 6:33. Sino pong nakakaalam nun? Ano po yun? God is good. Alam nating lahat ang Matthew 6:33. Meron nga pong awit, sino pong nakakaalam ng awit ng Matthew 6:33? Taas po ang kamay. Sige nga po, awitin nga po natin. 1, 2, 3. Palakpakan po natin si Lord. Ang ganda po ng awit, ang ganda po ng melody, ang ganda po ng verse. So ito po yung mga bagay na nais na ipaalala sa atin ni Lord ngayong 2026. Sino po yung last year, meron pong mga sablay na nagawa? Taas ang kamay. Majority meron. Sino yung last year, meron yung mga dinesisyon na ang naging bunga ay hindi maganda? Sino sa inyo yung 2025 nagsalita ng mga bagay na hindi maganda? Sino yung 2025 na walang sinabing mali? Lahat tayo, wala. Pero mabuti si Lord talaga. So kaya po itong priority na ating pag-aaralan po natin ngayon ay tunay nga pong mapagpapala ang bawat isa kung paano ako pinagpala habang prepare ko po itong message na ito. Ito po yung nakuha ko doon sa mga na-share po ni Pastor last weeks. Nung 2 weeks po siya nag-share, ito po nakita ko po yung patungkol dito sa priority. At ang example nga po dito na nakita kong pinakamaganda ay ang magkapatid na ito. Si Martha at si Mary. So ang sabi po sa Bible na masyal si Lord nagpunta sa kanila. Nakita siya nung dalawa, yung magkapatid. Nakita siya ni Martha at nakita siya ni Mary. Maaring nung nakita siya ni Martha, sige Panginoon, pasok po kayo. Yun yung una niya sinabi kay Lord. At maaring si Maria naman, inalalayan niya si Lord at habang inalalayan niya, binigyan niya ng upuan at nung nakaupo ng ating Panginoon, umupo na rin siya dun sa kanyang tabi. Samantalang si Martha ay busy doon sa kanyang mga ginagawa. Mapapansin po natin ito yung dalawang klase ng tao.
Yung una, ang ginagawa po ba ni Marta ay maganda? Maganda. Yung ginawa po ba ni Mary ay maganda? Parehong maganda. Pero iba yung priority ng bawat isa. Maganda yung inaayos lahat yung mga gagamitin ng ating Panginoon. Maganda yon. Nagluluto siya, kumbaga nag-aayos siya ng lamesa, napakaganda yon. At mayroong pagkakataon dito, hindi nakatiis si Marta. Lumapit siya kay Jesus, o lumapit siya sa ating Panginoon, at inutusan pa niya si Lord. Ang sabi po niya doon, Panginoon, hindi po ba mahalaga ang aking ginagawa? Nakikita ako ni Maria, pero hindi niya ako tinutulungan. Pwede po ba pakisabi, tulungan niya ako? Inutusan niya si Lord. Pero nung sinabi ni Lord, yung ginagawa ni Maria ay mahalaga. Tayo kung minsan, tayo yung mga tao, meron po tayong mga bagay na inaasam-asam. Karamihan sa mga tao, ang inuuna ay ang resources. Nakakalimutan yung source. Na ibig sabihin po sana, dapat mauuna yung source bago yung resources. Ngayon, tanungin po ninyo sa inyong mga katabi, ano ba yung priority mo? Meron po akong 3 bagay na in-example na sinulat po dito. Bilang mga estudyante, so ang estudyante dito, si DJ, si Wayne. Tanungin ko si Wayne, Wayne, ano yung ano mo? Ano yung bilang isang estudyante, ano yung prioridad mo? Makagraduate. Hindi magkaroon ng jowa. Meron na daw. So ang estudyante, ang priority niya, hindi niya priority yung magkaroon ng jowa. Hindi niya priority yung magkaroon ng malaking allowance. At hindi rin niya priority yung makapasyal sa iba't ibang mga lugar. Kasi ganyan ang mga estudyante. Kapag estudyante ka, nagkakataon na nagkakaroon ka ng jowa at nagkakataon na marami kang pera at dahil na marami kang pera, nagkakaroon ka ng pagkakataon na mamasyal sa iba't ibang mga lugar kasama yung jowa mo. Pero ang sabi ni Wayne, ang priority niya bilang isang estudyante ay yung makatapos. Tama. Ang bawat estudyante, yun dapat na priority at wala nang iba. Bilang isang businessman at businesswoman, ano naman yung priority mo? O halimbawa, Sister Angie, bilang businesswoman, ano yung priority mo? Bakit ka nagbi-business? Para kumita. Hindi ka bibili, hindi ka magtatayo ng business para ipimigay mo lang sa iba. Tama, malulugi kasi binili-bili mo tapos ipamimigay mo ba? Ang priority mo yon para kumita ka. Para magkaroon ng income, para magkaroon ka ng pera, at kung ano man yung mga pangangailangan mo, ay mabibili mo o makukuha mo. So, iba't iba ang prioridad ng bawat isa sa atin. Estudyante, businessman, sa mga magulang. Ano yung priority mo? Halimbawa, ikaw, Sister Faye, bilang isang ina o bilang isang ilaw ng tahanan, ano yung priority mo sa iyong mga anak o sa iyong pamilya? Bilhan ng mamahaling gadget ang mga anak, bilhan ng magagarang sasakyan, bilhan ng bahay at lote, bilhan ng kung ano-anong mga bagay na uso ngayon. Siyempre, hindi yun ang priority niya. Ang priority ng isang magulang, tama yung sinabi rin ni Sister Faye, ang priority ng isang magulang o mga magulang, mapalaki ng tama yung kanilang mga anak. Tama? Kapag wala ito, kapag hindi ito ang number 1 po ninyo, magkakaroon kayo ng problema. Tayong mga magulang, ang priority natin, bigyan ng maayos na pagpapalaki ang ating mga anak, kasama na yung kanilang mga pangangailangan, ay maibigay
natin sa kanila. So yun ang role natin bilang mga magulang. Role natin bilang mga magulang, pag-aralin ang ating mga anak. Yun yung mga role natin. At kung sa abot ng ating makakaya, kung ano man yung kanilang mga pangangailangan, ay maibigay natin sa kanila. Ito po yung title ng ating message for today. Know your priorities. Alamin mo kung ano yung prioridad mo ngayong 2026. Nagsisimula pa lamang po tayo sa ating taon at ngayon nga po ay last Sunday ng January, pero hindi pa rin huli. Unang buwan pa rin ito ng 2026. Ayan yung mga estudyante, ayan yung mga magulang, at ito naman ay isang jar na may mga bato. Tingnan po nating mabuti. Nakita po natin, merong bato, merong malilit na bato, merong buhangin, at sa bandang huli, merong tubig. Kung uunahin natin ang tubig, pangalawa, ang buhangin, pangatlo, yung mga pebbles o malilit na bato, at yung huli, yung malaking bato. Sa tingin po ninyo, ano yung mangyayari? Kakasya ba yung malaking bato sa isang garapon o hindi? Matatapon. Aapaw. Hindi magkakasya yung bato. Tama. Sa Bible, merong talata sa Biblia na sinasabi ng Jesus ang ating sandigan na kailanman ay hindi magigiba. Siya yung tinatawag na bato. Siya yung bato. Ang nangyayari, ang nagagawa natin kung minsan, sabihin na natin kung minsan, at hindi naman ito yung araw-araw natin nagagawa. Sa buhay natin, palaging nauuna yung mga, nauuna yung buhangin. Nauuna yung mga malilit na bato. Nauuna yung tubig, at nakakalimutan natin yung malaking bato. Kaya ang sabi nga po sa Bible, si Jesus ang ating sandigan na kailanman na hindi magigiba, at siya yung ating napakalaking bato na dapat nating uunahin sa buhay natin. Kapag inuna po natin ang malaking bato at iniligay natin yung maliliit na bato at iniligay natin yung buhangin at iniligay natin yung tubig, yung mga siwang doon sa jar, mapupunuan. So anong kailangan po natin gawin? Unahin natin yung bato. Hindi yung batong hindi yung batong shabu Unahin natin yung bato. Ibig sabihin, unahin natin si Lord. Palagi, siya dapat yung mauuna. Yung tatlo, buhangin, pebbles, at saka yung sand, yun yung idadagdag sa atin ni Lord. Kapag nauna yung bato, yung mga pangangailangan mo, idadagdag na rin ni Lord yun. Pupunuan niya yon. Lahat ng mga siwang, pupunuin niya yon. Bakit? Kasi inuna mo si Lord. Inuna mo ang ating Panginoon. Si Lord ang pinakamahalaga sa lahat. Marami tayong nagbabasa sa social media na oo, importante ang pera, importante ang kayamanan, pero higit na importante na meron kang Kristo o meron kang Diyos na pinaglilingkuran. Totoo naman po yung sinasabi, itong magaganda nating mga kasuotan, hindi natin madadala sa langit lahat yan. Hindi natin mababaon, hindi natin mabibitbit. Pero yung pag-ibig ng Panginoon, hanggang-hangga, dala-dala po natin yan. So yun yung mga bagay na dapat po nating unahin. Na kung minsan, ay nakakalimutan po natin. Ang bawat tao ay naghahanap ng mga bagay-bagay. Ang tao naghahanap ng tagumpay, ng kapayapaan, ng seguridad, ng pag-ibig, ng kahulugan. Lahat ito, matatagpuan natin
sa Panginoon lang. At wala ng iba. Tandaan po natin, wala pong permanente sa mundo. Ang lahat ay mawawala. Alam ni Lord lahat ng mga pangangailangan mo. Kaya nga lang, kung minsan o kadalasan, hindi po siya nakakasabay po sa atin dahil tayo po ay takbo ng takbo samantalang ang ating Panginoon ay naglalakad lang. Iniiwanan natin siya palagi dahil ang nakikita natin yung kakulangan. Hindi natin naaalala o hindi natin maisip kung minsan yung mga pinagmumulan o yung nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya ito pong year 2026, hindi pa po huli sa atin ang lahat. Binibigyan po tayo palagi ng time ni Lord. Binibigyan po niya tayo ng chance. Mag-evaluate ka nung 2025. Ano ba yung mga nangyari na hindi mo nauna si Lord at nauna yung gusto mo kaysa sa gusto niya? Ang sabi mo sa Bible, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Idadagdag na lang po niya ang lahat. Pag sinabi po nating hanapin, talagang hanapin po natin. At kapag hinahanap po natin ang kaharian ng ating Panginoon, ito naman po ay matatagpuan natin. Seek the kingdom of God. Yung ginagawa po nating hari ang Panginoon. Seek the kingdom of God, yung sinasabi natin, Panginoon, pagharian mo ako sa aking puso. Lord, pamahalan mo ang aking mga pagpipilian sa aking mga desisyon. Palagi kang nakarelay sa Kanya. Lord, matupad nawa ang iyong kalooban sa aking buhay. Sa taong ito, Panginoon, kung ano man po yung mga gusto mo, yun po yung magawa ko. Ito ay hindi lamang tamang pagpunta sa simbahan o pagdarasal. Oo, linggo-linggo, uma-attend ka sa church. Kung mayroong midweek service, may prayer meeting, may mga gathering, uma-attend ka, pero hindi ito yung sapat. Kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo. Seek the kingdom of God. Yung ginagawa nating hari si Lord sa buhay natin, sa ating mga oras. Siya yung nauuna palagi sa schedule. Siya po ang nangunguna sa ating pananalapi. Siya yung nangunguna sa ating mga relasyon. At siya yung mga nangunguna sa ating mga desisyon. Halimbawa, nilagay ko pong example po dito, Sunday. Ano ba yung prioridad mo every Sunday? Ano ba yung gusto mong unahin pag Sunday? May mga pagkakataon po kasi, imbis na ikaw yung mag-sacrifice, ang sinasacrifice mo, si Lord. Yung pong nabanggit ni Brother Evan kanina, nakasulat po dito sa example ko, yung patungkol sa baboy. Yamang yung kay Brother Evan, 10 inahin, sa akin 2. 2 lang. Ano ba yung nauuna sa schedule? Ano ba yung mga bagay na priority mo every Sunday? Ito yung nakakalungkot ko minsan na nakakapangyari sa atin. Alam nating Sunday. Alam nating kailangan nating mag-charge. Alam nating kailangan nating punuin yung baterya na dala-dala natin sa mga buhay natin. Binigyan tayo ng 7 araw ni Lord. Binigyan siya ng 10 baboy, namatay yung isa, kay Lord pa. Di pa ba nakakalungkot? Imbis na i-priority mo ang Panginoon, pinapatay mo yung binibigay sa iyo ni Lord. Ito po yung totoo, ito po yung realidad. Sa may mga trabaho ng Sunday, wala pong problema doon. Ano po yan? Given po yan. Pero hindi naman palagi every Sunday, wala ka. Kaya nga yung priority,
Yun po yung kailangan nating ayusin sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi yung paggising mo pa lang sa umaga, kape kaagad yung hawak mo. Kaldero kaagad yung hawak mo. Hindi po ganon. Listahan kaagad yung hawak mo. Saan yung pong priority doon? Ang priority mo yon. Nakakalimutan mo yung dapat na unahin mo. Pasalamat ka dahil pagmulat ng iyong mga mata, buhay ka pa. Siya yung unahin natin sa ating mga oras. Hindi yung kung ano-ano pang mga bagay. Every Sunday, nataon na merong okasyon, family reunion, alumni, ano pa ba yung iba? Birthday. Hindi ka makaka-attend. Walang problema ron. Kasi hindi naman every Sunday mayroong ganon. Tama? Mali? Hindi po lahat ng Sunday merong ganon. Pero kung inibitahan ka sa isang binyagan halimbawa at wala ka namang gagawin, humabol ka na lang. Iprioridad mo yung church. Iprioridad mo yung mga bagay na dapat na ibigay para kay Lord. Wala pong problema. Nasa biyaya po tayo ngayon. Pastor, hindi ako nakakadali. Wala pong problema yun. Mahal na mahal ka pa rin ni Lord kahit na hindi ka nakaka-attend. Pero tandaan po natin lahat, kailangan po natin na unahin talaga ang ating Panginoon. Dahil ang sabi po sa Matthew, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Lord. Kaya dapat alam mo yung priority mo. Alam mo yung priority mo ng Monday, alam mo yung priority po ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Kahit na namatay yung isang bibi o kahit na namatay yung isang biik, ibigay mo pa rin yung pangsyam. Meron ka pa namang 8. Ibigay natin ng tamang ang ating oras sa Panginoon. Nakakalungkot lamang po kung minsan, wala dito sa Hope noon. Nakakalungkot po kasi kung minsan, pag Sunday, natataon na mamamasyal sila. Mamamasyal sila ng mga barkada nila, mamamasyal sila ng mga kaklase nila. Wala pong problema ron. Pero dapat hindi Sunday palagi. Meron namang ibang araw, meron namang ibang time, at meron namang ibang dapat na unahin talaga. So kailangan, ang prioridad natin, unahin muna natin si Lord. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, unahin mo si Lord. Uy, malakas. Ibig sabihin, attentive po kayo. Alam po natin yung mga bagay na nagagawa nating mali. Maganda po yon. Kailangan po nating aminin sa sarili natin na meron tayong mga nagagawang ganon. Dahil kung hindi natin aaminin sa ating mga sarili na hindi tayo gumagawa ng ganon, hindi po tayo mag-grow. Lahat po tayo rito, matagal na po sa church. Lahat po tayo dito, matagal nang niyakap ang biyaya ng ating Panginoon. At matagal na tayo rito na sama-samang naglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan mong mag-charge at huwag mong sasabihin na naiintindihan naman ako ni Lord. Yun palagi kasi nagiging bukang bibig natin eh. Oo, talagang intinding-intindi ka nga niya eh. Mahal na mahal ka nga niya eh. Pero know your priorities. Bilang isang tao, bilang isang mamamayan, bilang isang Kristiyano, dapat yung oras mo, alam mo kung saan mo nagagamit at kung saan mo inuubos. Natatandaan ko po nung nasa Tarlac po tayo doon sa tapat ng Novo, yung church. Kapag aakyat ka doon sa hagdanan, talaga naman nakakahilo eh. Pag ganun mo, ganun ka agad eh. Tapos ganun ka agad eh. Talagang nakakahilo. Ang sabi ng isang kapatid, hindi ko nasasabihin kung sino, kaya kung minsan ayaw kong umattend eh. Kasi pag umakit ako dito sa church, nahihilo ko eh. Hayaan mong mahilo ka, minsan lang naman.
Sa loob ng 7 araw, 1 araw ka lang namang mahihilo. Ituloy mo na. Oh, 1 araw ka lang naman mahihilo eh. Sino yung umakyat dito sa church na pagdating dito sa taas hinihingal? Di ba nawawala din? Ikaw, Wayne, bata ka pa ha? Bata ka pa. Pero hinihingal ka na. Pero dahil priority mo na gusto mo makapanig ng salita ni Lord, okay lang kahit nahingalin ka. Sinong gustong manatili dito habang buhay? Hindi kayo kumibo. Ibig sabihin, ayaw nyo. Ayaw natin siyempre. Gusto ni Lord yung talagang gusto ni Lord yung magaan yung mga buhay natin. Malapit na. Malapit na tayong magkaroon ng lupa. Malapit na tayong magkaroon ng bagong church. First floor. First floor lang. Tapos yung parkingan sa taas. Saan ka pa? Know your priority. Alamin mo kung ano yung mga priority mo. Sa ating pananalapi, dapat alam mo kung saan ba napupunta yung mga pera mo. Sa mga kabataan na merong mga magulang na nasa ibang bansa, huwag kang pabili ng gadget. Huwag kang pabili ng kung ano-ano. Alam niyo ang buhay sa ibang bansa, akala nyo ganun-ganun lang. Nagpunta doon si Brother Evan, nagpunta doon si Brother Ronald, nagpunta doon si Jelly, nagpunta po rin ako sa ibang bansa. Wala kang pahinga. Meron yung mga OFW. Alam po ba ninyo kung ano yung priority ng mga OFW? Hindi yung sarili nila. Priority nila yung mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas. Kaya dapat naiintindihan natin yun. Nung nasa Dubai ako, nung ako mag-isa pa lang, nagkaroon ako ng problema sa sikmura. Inospital ko yung sarili ko. Pagkatapos kong inospital yung sarili ko, nagtrabaho ako ulit. Kasi doon sa ibang bansa, kahit may sakit ka, magtatrabaho ka. Ano yung priority ko noon? Priority ko para makapagpadala ako kaagad kila Jelly. Ito yung nakakalimutan natin kung minsan. Priority natin yung iba. Priority natin yung iba. Pero tayo, hindi nila tayo inaalala. Pero mabuti pa rin si Lord. Na kahit na ganun ang mga nangyayari, binibiyayaan pa rin po tayo ng ating Panginoon dahil ang ating Panginoon ay tunay ngang napakabuti. Seek the kingdom of God sa ating mga relasyon. Kapag nag-away ang mag-asawa, kalmante lang dapat yung isa. Hindi kayo pwedeng magsabay. Dahil kapag nagsabay kayo, talagang magsasabong kayo. Ano ba kadalasan yung mga pinag-aawayan ng mag-asawa? Suklay, tsinelas, walis tambo. Napakasimpleng mga bagay. Pero kung priority mo, yung pagmamahalan nyo ay magtagal, kumalma ka. Hanap ka ng hanap sa tsinelas mo, bit-bit mo pala. Hanap ka na ng hanap sa salamin mo, nakasuot na pala sa mata mo. May mga pagkakataon na gano'n. Hindi ko kinahiyang aminin, yung tsinelas na yan nangyari sa akin. Tinignan ko na lahat ng silong, hindi ko naman napansin na meron akong hawak na tsinelas. Naiinis na ako. Dumating ako doon sa puntong naiinis na. Tapos natawa na lang ako. Nung nilagay ko yung kamay ko doon sa lamesa, hawak-hawak ko pala yung tsinelas. So may mga pagkakataon na ganyan. So ano ba yung priority natin sa ating bilang mag-asawa, bilang may karelasyon? Priority nyo na magkaunawaan kayo palagi. Sininong at saka sininang, ilang taon na po kayong magkasama? Oh. 51. 51 taon na silang nag-aasot pusa. Pero dahil mahal nila ang isa't isa, priority nila yung kanilang pagpapasama, yung pagmamahalan nila, priority nila, umabot sila ng 51. So ganyan kabuti si Lord. Alamin mo palagi kung ano yung priority mo.
doon sa karelasyon mo. Ganon din sa mga desisyon nating mga ginagawa. Ano ba yung priority mo doon sa desisyon na gagawin mo? Makakatulong ba ito sa'yo? O hindi? Sa ating oras, siya dapat yung nauuna. Nabanggit ko po yung patungkol sa Sunday. Lahat po ng part ng Sunday service mahalaga. Lahat po yan ng part. Mula sa prayer, mula sa praise and worship, mula sa opening, mula sa closing, mula sa declaration, lahat yan mahalaga. So dapat hindi po natin yan isinasawalang bahala. Bakit po kaya pagdating kay Lord palagi siya yung nasasacrifice? Sino po kayang sumagot nun? Ano sa panangin nyo o ano sa pananaw ninyo? Bakit sa tuwing, o may mga pagkakataon, si Lord palagi yung nasasacrifice? Kasi hindi siyang priority mo. Kasi, oo, nasa biyaya tayo. Maaring iniisip mo, mabiyaya naman si Lord eh. Alam ko, maiintindihan naman ako ni Lord. Kaya okay lang. Pero hindi. Kung ano po yung priority nyo, yayakapin ka niyan. Kung priority mo mali, yayakapin ka niyan. Magpapatuloy yan. Pero kung ang priority mo ay tama, magiging ayos ang lahat. Kung hindi ang Diyos ang una, lahat sa buhay mo magulo. Kung hindi siya ang una, kung ang una sa iyo sugal, lahat sa iyo magulo na. Kung ang una sa iyo scatter, kalbit ng kalbit yung anak mo tapos hindi mo pinapansin, may problema ka. So palagi po nating iisipin yung mga bagay na dapat nating unahin. Ano ba yung priority mo? Nakakalungkot kasi ganito po yung karamihan na pakikitungo ng mga tao sa kaharian ng Diyos, binabaliwala po nila. Eh, ang sabi sa Bible, seek ye first. Ngunit sinabi ni Jesus, hanapin mo muna ang kaharian. Huwag hintayin na bumagal ang buhay upang unahin ang Diyos. Unahin siya ngayon at makikita mong siya na ang bahala sa lahat ng iba pa. Harami na nating testimony na sa oras ng kagipitan, si Lord palaging nandyan. Di ba? Karami na nating testimony. Kaya lang kuminsan nakakalimutan natin dahil iba yung mga pinaprioridad natin sa buhay. Seek ye first thy kingdom, morning prayer. Huwag natin kakalimutan yan. Simpleng panalangin o simpleng pasasalamat sa ating Panginoon sa pagising natin sa umaga. Malaki na po yung nagagawa sa buhay ng bawat isa. Meron pa po bang nagbabasa ng Bible? Alam niyo, pag nandito kayo sa harap, makikita niyo yung mga mukha ng mga nandito. Meron yung nakangiti. Meron yung nakatingin lang sa akin. Kahit na hindi kayo nagbabasa ng Bible, mahal pa rin kayo ni Lord. Pero hindi po excuse yun . Bangamat ang mga Bible natin ngayon ay high-tech na dahil meron na sa cellphone. Paminsan-minsan, huwag nating kalilimutan yung salita ng Diyos sa atin. Kasi yun yung nagpapatatag sa atin . Kaya nga hanggang ngayon, buhay pa tayo dahil sa salita ng Diyos yan.
na kahit na meron kang pinagdadaanan, dahil sa salita ng Diyos, matatag ka pa rin. Seek His righteousness. Ano ba yung ibig sabihin ng seek His righteousness? So, hanapin ang kanyang katwiran. Hindi lamang sinabi ni Jesus na hanapin ang kaharian, kundi pati na rin ang kanyang katwiran. Alam mo na maganda yung magpatawad. Alam mo yun eh. Kaya magpatawad ka. Unang-una, kapag hindi ka nagpapatawad, ang una mong pinahihirapan, yung sarili mo. Pangalawa, kapag hindi ka nagpapatawad, napakaliit ng mundo mo. Bakit? Yung taong kinaiinisan mo, palagi mong masasalubong yan. Bakit palagi mong nasasalubong? Kasi nais ni Lord na patawarin mo siya. Kapag pinatawad mo siya at okay na kayo, asahan mo, hindi mo na masasalubong yan. Bakit? Kasi okay na kayo. Kaya huwag kang nagtataka kung meron kang kiniinisan na tao, kung sino yung ayaw mong makita, yun ang nakikita mo. Asahan mo na yan. Kaya know your priority. Alam mo yung magpatawad, alam mong makakabuti sa'yo, alam mo yung makakaganda sa'yo, gawin mo. Ayun yung katwiran ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa Seek ye the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ang sabi po dito, therefore, if anyone is in Christ, he's a new creation. Siya ay bagong nilalang. The old has gone, the new has come. Hindi na ikaw yung namumuhay dun sa sarili mo, kung hindi ang ating Panginoon na. Dapat palagi mong isa-isip yan. Dapat palagi mong isa-puso yan. Meron akong tanong, bawal ba ang alak? Sino nagsasabing bawal ang alak? Taas ang kamay. Ulitin ko. Sino ang nagsasabing bawal ang alak? Taas ang kamay. Kailan bawal ang alak? Kapag hindi pa lasing? Bawal ang alak kapag araw-araw. Sa ibang bansa, pagkatapos nilang kumain ng karne, umiinom sila ng wine. Kaya lang, nagiging bawal ang anak kapag inaraw-araw mo na. Nagiging bisyo mo na. Sinong nagsabing nagiging bawal ang isang bagay kapag sobra? Sino nagsabing bawal ang kanin? Kita nyo? Talagang kayo, puro kayo makakanin. Nagiging bawal ang kanin kapag sobra. Alam po ba ninyong kailangan ng katawan natin ang carbohydrates? Hindi, nagbabawas na ako. Promise. Kahit na gustong-gusto ko pa, pinipigilan ko yung sarili ko, tinutubig ko na lang. Kaya hindi na ako pwede sa Unli ngayon. Sa Unli Rice, hindi na tayo pwede. Kung kakain man tayo ng inisal, siguro mga isang rice lang. Oo, sa totoo lang. Kaya kung halimbawang yayayain niyo ako na kumain sa inasal, pakiusap lang, tukso, layuan mo ako. Huwag niyo kong ibibili ng Unli. Isang kanin lang pwede na. Iinom na lang ako ng maraming tubig. Lahat ng sobra, hindi nakakabuti sa atin. Dapat alam mo yung priority mo. Si Brother Junior, nagbago na.
Dati yung kanin yan, talagang bandihado. Ngayon, mangkok na lang. Dati nga, ako, ano lang eh, tasa. Kala yung tasa ko talagang malaki eh. Kung ano yung priority mo, yun yung makakatulong sa'yo. Siyempre, priority nating lahat, yung maganda, yung maayos. Kung sinabi na bawasan mo itong ganito, i-priority mo yon. Kung gusto mo pang tumagal sa mundo, kung pinagbabawal ito, pigilan mo yung sarili mo. Ang hindi lang bawal sa mundo, yung pogi at saka maganda. At tayo lahat yon. Kaya ngayon 2026, alamin po ninyo kung ano yung priority mo. Hindi na ikaw yung dating ikaw, lagi po nating isaisip ito. Hindi na tayo tulad ng dati. Meron na tayong ugnayan sa ating Panginoon at meron na tayong komunikasyon palagi sa ating Panginoon. Yung pong binanggit ni Sister Sheikh kanina, yung sa Matthew, kala ko 6:33 nga yun eh. Yung sa puso, yung nabanggit po niya kanina, i-priority rin po natin yun. Kasi yung mga bagay na kuminsan na akala natin tama pero mali pala, dapat i-check po nating mabuti yon. Susunod kasi din nga yung sa 6:33 na, tapos 6:34. So, napakaganda po yung mga bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon. Meron pong isang awit, ewan ko kung alam po ninyo ito. Pakinggan po ninyo. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kapag patuloy ka sa pagkakasala. Alam mo ba kung saan ka pupunta kung ikaw ay hindi handa? Kung anong ganda ng langit ay may lugar naman na kay pangit. At kay dami ding ina-admit, lalo na yung may sabit. Ang dilim-dilim, dilan man o pikit, uod doon, you're the food na favorite. Kulang man ang ngipin, magiging complete. Sa sakit, magngangalit. Alam po ninyo yung kantang yon? Hell song. Alam mo ba kung saan ka pupunta kung patuloy ka sa pagkakasala? O alam mo ba kung saan ka pupunta kung ikaw ay hindanda? Handa ba kayo? Handa kayo. Ang awit na ito ay hindi totoo. Nabanggit ko lang kasi ito pong awit na ito ay conviction. Kumbaga dinadown ka. Kaya ang priority ng bawat mananampalataya, ina-analyze nyo yung mga kanta kahit na maganda yung melody, tinitignan nyo, inintindi nyo yung mga lyrics. Maganda itong melody nito, pero hindi ito totoo sa atin. Lahat tayo handa. Bakit? Dahil hinanda na tayo ng ating Panginoon. Dapat alam mo yan. Kung ano man ang mangyari sa iyo ngayon, alam mo kung saan ka pupunta. So know your priority. Set your mind on things above, not on things on the earth. Huwag puro dito. Dapat mag-impok ka rin sa langit. Dapat mag-impok ka rin. Gawin mo yung mabuti, gawin mo yung tama, gawin mo yung magiging kapakipakinabang sa buhay mo. Kapag inuuna mo ang kaharian ng Diyos, ibinibigay niya ang kailangan mo. Tama? Mali? 101% tama. Kaya nga lang kung minsan, nakakalimutan natin, nauuna natin yung iba, nakakalimutan natin siya. Kapag inuna mo ang hari, kapag inuna mo si Lord, yung mga pagpapala, lalayo ba sa'yo o hahabulin ka? Hahabulin ka. Ayan yung isa sa mga bagay na dapat nating isa puso, dapat nating isaisip. Kapag nauna palagi si Lord, tayo yung hinahabol. Hindi tayo yung humahabol. Hahabulin ka ng pagpapala.
Huwag po nating kalilimutan po yan. But seek first the kingdom of God, and all these things shall be added, will be added unto you. Ang sabi ko po rito, seek Him in prayer, seek Him in word, seek Him in service. Palagi tayong gumawa ng mabuti. Kahit na hindi mabuti yung ginagawa sa atin. Seek Him in priorities, put spiritual things above, at yung mga material things dapat nasa baba. Kahit sa pamilya. Ito, naging usap-usapan na nun. Kabataan ko pa lang po, usap-usapan na ito palagi. Ano po bang mauna? Panginoon, pamilya, trabaho, o kung ano paman. Usap-usapan ito noon pa. Meron nagsasabi, yung pamilya, dahil gusto ni Lord, buo kayo. Meron yung nagsasabi, yung ministry, dahil ito yung ginagamit ng Panginoon para sa kanyang kaharian. Pero una pa rin ang Panginoon. Paano maayos yung pamilya mo kung hindi mo unahin si Lord? Saan ka kukuha ng resources kung hindi mo unahin yung source? Saan ka makakakuha ng tubig kung hindi ka pupunta sa gripo? Dapat palagi pong ganun yung ginagawa natin. Inaalala natin at talagang alam natin nang pinagmumulan lahat ng bagay ay ang ating Panginoon lang. So seek ye first the kingdom of God. Lahat ng bagay idadagdag na lang sa inyo. Merong testimony dito noon si Brother Gary. Naaalala ko yung akala niya wala na. Pero bigla-bigla may dumating. Sakop lahat yung araw niya. Ganun yung ginagawa ni Lord. Ang kaaway, pababayaan ka niya. Bibigyan ka niya, ipakikita niya kaagad sa iyo yung mahirap. Ipakikita niya sa iyo na imposible. Pero kung hahanapin mo yung kalooban ng Panginoon at uunahin mo yung kanyang kagustuhan, yung mahirap na yon, hindi mo makikita. Tatawanan mo lang siya. Kaya wag po natin kalilimutan, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. At kailanman ay hindi niya tayo kinalimutan, wala siyang balak, kalimutan ka. Ang gusto niya sa iyo, ang plano niya sa iyo ay napakaganda. Kaya itong year 2026, nasa sa inyo kung gagawa po kayo ng listahan kung ano po ba yung magiging priority ninyo sa buhay ngayong 2026. Pero ito lang po ang sasabihin ko sa inyo, pagdating po kay Lord, importante yung mga bagay na yan. Importante ang kabuhayan, importante ang pamilya, importante yung mga pangangailangan, pero importante unahin muna natin kung saan nagmumula ang lahat ng bagay. Kay Lord lang at wala nang iba. Kapag nauna na yon, susunod na yon. Ang sabi sa Bible, hindi ko po sinabi, idadagdag niya na yon sa inyo. So, ang kailangan po natin, yung faith po natin talagang hindi po dapat na bumibitaw. At yung pong mga, kung papansinin nga po natin, si givers, kanya, utos na po yun eh. Utos na yon. Ibig sabihin, hanapin mo. Meron ba yung gusto mo makita pero hindi mo hinahanap? Hindi. Hanapin mo. Kapag humakbang ka, kapag hinanap mo, yun na. Darating na sa'yo. Yung dapat na dumating sa'yo. Kaya mabuti ang ating Panginoon. Kaya year 2026, i-desire natin na maayos yung maging taon nating ito. At magiging maayos naman talaga. Dahil ang gusto ni Lord talaga maayos ang bawat isa sa atin. So, priority, alamin mo kung ano yung priority. Know your priorities. Alamin mo kung ano yung dapat na mauna sa buhay mo. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, unahin natin si Lord. At lahat ng mga bagay na kailangan ninyo shall be added unto you. God is good. And all the time, palakpakan po natin si Lord. Yes, Lord God. Salamat dahil yung pong pag-ibig mo sa bawat isa amin, yung katapatan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin ay hindi po nawawalan ng saysay.
Salamat, Lord God, dahil kung paano ka po naging tapat noon, patuloy pa rin po naming nararanasan hanggang ngayon. Salamat, Lord God, dahil hindi ka nagbabago. Salamat, Panginoon, dahil alam po ninyo kung ano po yung mga bagay na nangyayari sa mga buhay ng bawat isa sa amin at pinagpapasalamat po namin dahil tunay nga po na kumikilos ka, gumagawa ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya wala po kaming rason para hindi po magpasalamat sa iyong kabutihan na patuloy nga po naming nararanasan, Panginoon. Hallelujah. Bawat lyrics po ng awitin, damnamin po natin. Dahil napakaganda yung pong mga lyrics po na binigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Mula pa nung una, ang iyong pagsinta, hindi nagmamali. Iyong pinadama, pag-ibig na dalisan, magpawala hanggan. Ika'y tapat kailanman, pagmamahal mo ay walang hanggan. Pagmamahal mo ay walang hanggan. Dahil sa pag-ibig mong inalay, buhay mo ay iyong ibinigay. Wala nang pagpantay sa iyong kadakilaan. Pagmamahal mo ay walang hanggan. Dahil sa pag-ibig, dahil sa pag-ibig mong inalay, buhay mo ay iyong ibinigay. Wala nang pagpantay sa iyong kadakilaan. Pagmamahal mo ay walang hanggan. Dahil sa pag-ibig mo, Diyos, dahil sa pag-ibig mong inalay, Buhay mo iyong ibinigay. Wala nang pagpantay sa iyong kadakilaan. Pagmamahal mo ay walang hanggan. Ganyan kabuti ang ating Panginoon, pagmamahal niya sa atin, tunay nga na walang hanggan. Kaya marapat lamang na siya ating purihin, marapat lamang na siya ay ating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ganyan kabuti ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Purihin ka, Purihin ka! ang lahat ay sasambat, itataas ang ngalan mo. Purihin ka, Purihin ka! ang lahat ay sasambat, itataas ang ngalan mo. Purihin ka,
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. At kahit Sa pag-ibig, Kung inalay buhay mo at iyong ibinigay, wala kang pagmantay sa iyong kadakilaan, pagmamahal mo ay walang hanggan. Pagmamahal mo ay walang hanggan. Pagmamahal mo ay walang hanggan. Amen. So pwede po ba nating sabihin sa ating mga katabi, mahal na mahal ka ni Lord. Amen. Hallelujah. I have hope in Jesus. I believe in Jesus and His finished work. I am what Jesus says I am. I can have what Jesus says I can have. I can be what Jesus says I can be. Today, I will receive more of His love. Today, I will receive more of His grace. Today, I will receive more revelation. Today, I will experience more of His healing, His blessings, His favor, now and forever. I am blessed to be blessed. In Jesus' name, Amen. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos kahapon. Minahal ka ng Diyos ngayon. Bukas, wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Yung tatanda ng kanyang mga pangako, kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw na ito ay pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang buhay po sa lahat.